Ilang araw na ang isyong ito ngunit trending pa rin at pinag-uusapan sa iba't ibang social media platform ang isang LGBTQ member at dating TV host local personality sa Cebu City na si Jude Bacalso. Matapos mag-trending ang mga larawan nakuha sa isang restaurant sa Cebu City, post ng isang netizens na pinatayo di umano ng 2 oras at ipinahiya ni Jude Bacalso ang isang waiter sa naturang restaurant. Ito ang kwento ng uploader na si John Calderon. Long post ahead. This happened around 6 p.m. July 21, 2024. Hello, ikaw ba ito ang nagpahiya sa empleyado ng Yulis Ayala Center Cebu ang nagpatayo ng 2 oras dahil tinawag kang sir ni server? My memory was so clear. Sumama ako sa mami kong mag-ikot-ikot sa mall. Mga around 4 p.m. ng hapon sa Center Ayala Cebu. Nung matapos na kaming mag-ikot-ikot, sumakay kami ng elevator at naispatan ko nga ang empleyado ng isang restaurant na naka-parade test. At nagpatuloy nga sila sa pag-ikot-ikot. At nung mga around 6 p.m. ay napadaan ulit sila sa restaurant at napansin niya nga ay nakatayo pa rin ang waiter. At sumatotal ay nasa 2 oras nang nakatayo ang naturang waiter. Hindi umano siya mapakali. At ang kanyang ina, matapos makita ang waiter na nakatayo na ng matagal at tila wala ng emosyon. Sa picture nga na post nito ay makikita nga na nakaparade test ang posisyon ng waiter at nakaharap ito sa kinikilalang local personality na si Jude Bacalso. Sa kwento pa nga ni Jen Calderon, hindi umano siya mapakali. Kaya naman, diretsahan niya umanong tinanong ang personalidad na si Jude Bacalso kung anong problema. Ngunit sarkastiko umano ang sagot nito. Tinuro nito ang waiter at sinabing itanong mo sa kanya at agad naman na binaling nila ang pagtanong sa waiter at dito na nga isiniwalat ng waiter na natawag niya umano itong sir dahilan kung bakit pinatayo umano siya ni Jude Bacalso ng 2 oras. Inalmahan niya ito ni Calderon, ang uploader, dahil hindi umano katanggap-tanggap ang ginawa nito sa waiter dahil lamang sa pagkakamali nito sa pagtawag nito sa kanya ng sir. Dagdag pa niya, humingi na ng tawad ang waiter, ngunit parang hindi pa daw iyon sapat kay Bacalso. Umani nga ng libo-libong reaksyon ang post ni Calderon at inalmahan at pinuna nga ito ng mga netizens ang hindi magandang pagtrato ni Bacalso sa waiter at inilarawang power tripping umano ang ginawa nito. At dahil nagtrending ang isyong ito kay Bacalso, naglabas naman ng panig ang kampo ni Bacalso at burado na umano ang post ni Calderon sa Facebook. Dito na umano naglabas ng pahayag si Jude Bacalso. Kwento niya sa tunay na nangyari. Sabi niya na errors lang umano ang nangyari sa pagitan niya at ng waiter. Totoo naman di umano ang kwento ni Calderon, ngunit hindi niya umano ito sinigawan o nagwala sa loob ng restaurant. Dahil lamang sa na-misgender siya, maging siya ay sanay na umano na tawaging sir ng kanyang mga estudyante at ng kanyang mga pamangkin. Hindi na umano ito bago at problema sa kanya. Ngunit idiniin naman niya kung unhonest or mistaken di umano ang pagtawag sa kanya na sir ay kailangan di umano niya itong pangaralan ang tumawag sa kanya ng ganito. Dagdag pa na pahayag ni Bacalso na close at kilala niya di umano ang may-ari ng restaurant na isa ring trans woman at maging ito ay sinabihan at pinangaralan na ang mga empleyado tungkol sa mga ganitong issue bago ang kanyang insidente. At nandoon naman daw ang supervisor nang mangyari ang insidente at napag-usapan na nila ang tungkol sa gender sensitivity seminar na siyang makakatulong at benepisyo na din sa kanila at sa mga empleyado ng restaurant. Inamin naman ng supervisor na wake-up call ang insidente sa kanila at tinanggap nila iyon bilang oportunidad na rin na bigyang halaga ang tungkol sa gender sensitivity. At pinunto pa ni Bacalso na hindi umano siya ang nagdemand na tumayo ang waiter ng ilang oras.
Kaya naman umani ang isyong ito ng samut-saring reaksyon galing sa mga netizens at maging sa mga malalaking personalidad gaya ni Ogie Diaz. At dismayado nga ito at naglabas ng kanyang reaksyon sa insidente. Komento niya, pinatayo mo for 2 hours yung waiter kasi nainsulto ka dahil tinawag kang sir. Yan ang lumalabas sa mga post ngayon. Nainsulto ka kasi nakaayos babae ka pero hindi mo na-achieve na tawagin kang ma'am. Ganon naman pala na babae ang tingin mo sa sarili mo. E di sana pinakitaan mo ng pruweba na magpapatunay na babae ka talaga bukod sa pagpapakita ng private part mo tulad ng birth certificate na nagpapatunay na babae ka talaga. Para maintindihan ng waiter yung pangingit-ngit mo. Nagdesisyon kang ibahin ang pagkatao mo, tapos ang gusto mo mag-adjust lahat ang mga tao sa pagbabago ng anyo mo agad-agad? Pwedeng dahan-dahan lang ateng, total ikaw naman ang nagdesisyong magbago ang takbo ng pagkatao mo. Napaka-entitled naman masyado te. Dagdag pa na komento ni Diaz. Gusto mong maging proud ang LGBTQ+ community sa'yo? Paano? Itsura lang ata ang nagbago sa'yo. Sana dinamay mo na rin pati pagkatao mo para bit-bit mo ito kahit saan ka dumayo. Gusto mo pairalin ang gender sensitivity ng mga tao sa LGBTQ community pero hindi ka naman sensitive sa nararamdaman ng ibang tao? Ayan ang komento ni Ogie Diaz. Ikaw, anong masasabi mo sa isyong ito? I-comment mo naman ang opinion mo. Thank you so much for watching mga kamarites!